Kinabuhi labing pililhon kay sa Diyos kinigihatag o kimahal ang kalisod ug ang kasakit ang tusod ko. Ako maminaw sa paghanturaw sa tawag niya. Langit magmatang-isong sa kanunay. Way sama sa katangis ning kasing-kasing ko. Akong gibiyaan ning kalibutan kay langit maoy pangantoy ning kalako. Malisod ang pagwagtang sa pangalagan kay ang Ginoo hapit na nga mobalik siya. Unya pagkapahiran ang mga luha sa panganod sinapwang kita pagsugat niya. Langit magmatang-isong sa kanunay. Way sama sa katangis ning kasing-kasing ko. Akong gibiyaan ning kalibutan kay langit maoy pangantoy ning kalako. Akong gibiyaan ning kalibutan kay langit maoy pangantoy ning kalako. Kay langit maoy pangantoy ning kalako. Sa ato nga mga suki, mga kahigalaan sa kahanginan, maayong gabi kaninyong tanan o maayong adlaw ipagpahulay kanyong tanan. Kay karon Biyernes man sa gabi. Welcome to our 6 episodes of our series entitled Journey Through the Sanctuary and Salvation. Pero karong gabi una mga kaigsuunan, the message is entitled The Parable of the One Talent. This is a little bit different from the story of the parable of the talents which is found diya sa libro sa Mateo, mga kaigsuunan. Pero, to be able to understand our message tonight, which is the parable of the one talent, atong i-refresh ang atong kaugalingon sa istorya sa parable of the talents, which is found in Matthew 25:14 to 30. Atong pagabasahon. Again,
So sama sa usa ka tawo nga mulangyaw sa dapit mga malayo. O, kanang tawhana mga kaigsunan, mao kanang agawon. Og iyang gitawag ang iyang mga sulugoon aron iyang isalig kanila ang iyang bahandi o katigayunan. Sa usa, iyang gitagaan og 5 bags of gold, which in other version, he give them 5 talents of gold. Sa ikaduha, gitagaan niya 2 katalento sa bulawan, o ang ikatulo, 1 katalento sa bulawan. Then, he went on his journey. Mga kaigsuunan, bisag na kaingon mo nga kining agalon, gamay ra gyud ang iyang gihatag kay 5 raman 2 og 1. Ayaw paghuna-huna ni anak mga kaigsuunan. Kay kumingong ikaw talento, 5 talent o talents mga kaigsuunan, mao kining ancient nga sukdanan o sukdanan kaniadto o gantangan kaniadto sa mga butang. Sukdanan sa ilang mga butang mga kaigsuunan. Kung mayong kag talent, it is equivalent to 34.2 kilograms mga kaigsuunan. Dako ka na kayo. 34.2 kilograms or equivalent to 75 pounds ang isa ka talento. Di modo, ang 2 ka talento is 150 pounds or 68.4. O ang kanang 5 ka buok nga talento, it is 171 kilograms or 375 pounds. Mga kaigsuunan, dako kay na kayo nga kantidad. Imagino nimo kanang bugas nga atong gipalit diha sa grocery is equivalent to 25 kilos. Sobra pa gyud ni ana, which is 34.2 kilograms sa bulawan ang gihatag sa usa ka agalon ngadto sa iya nga mga sulugoon mga kaigsuunan. Busa, dagko kini nga butang ang atong gihisgutan niini. Padayunon nato ang atong pagbasa. Matthew 25:16-18. The man who had received 5 bags of gold went at once and put his money to work, gained 5 bags more. Maayo siya mo negosyo mga kaigsuunan. Kaya nga iya mang napadubli ang gihatag, gisalig nga kwarta kaniya. Mausab sa ikaduha sa versikulo 17. So also the one with 2 bags of gold gained 2 more. Mga kaigsuunan, lakbitan nato kung kani nahitabo ni sa atong kapanahunan karon. Sa pinakadako nga exchanges sa tibok nga kalibutan sa kwarta bahin sa negosyo sa mga kumpanya dito sa Amerika, New York Stock Exchange. Every quarter, mo declare ka na sila og report regarding their quarterly earnings. Unsay resulta sa ilang negosyo sa 3 ka bulan. Kung muginansya silag 20% mga kaigsuunan, it will create a buying frenzy. Daghan kaayong interesado nga mga investors, kapitalista, mo invest sa kumpanya, kaya ang kumpanya is well managed, ug maayo kaayo, lucrative kaayo ang iyang negosyo. Di modo kung ato kining itandi sa resulta sa negosyo sa 2 ka sulugoon nga gipiyalan sa bahandi sa iyang amo, they were able to duplicate 100% ang ila nga ginansya mga kaigsunan. Kung dito ni nahitabo, ang value sa kumpanya siguro mo multiply ka na siya into 4 times or 400% mga kaigsunan. Tungod sa buying frenzy, daghan kayo ang demand nga mopalit sa imong kumpanya o niya at a limited regular number of shares ang imong mabaligya. Busa mga kaigsunan, sa akong pagtanaw niini nga
resulta. Maing laki gikining duha ka mga sulugoon. Padayuno na to ang atong pagbasa sa versikulo 18. But the man who had received one bag went off. Mikalot siya sa yuta ug iyang gibutang, gitago ang iyang usa ka talento nga gihatag sa iyang agalon nga bulawan ug iya kining gitabunan. Mga kaigsuonan, mao kana ang nahimo resulta sa gipiyal sa amo o sa agalon sa iyang tulo ka mga piniyalan. To make the story short, mga kaigsunan, mibalik ang amo. Uy, ang una nga sulugoon, ni-report dito sa iyang amo, o iyang gisulti ang resulta sa bahandi o sa patigayon nga gihatag, gipiyal niya dito sa iyaha. Nalipay ang amo. Kaya nga naipadubli niya ang 5 katalento na himong napulo, mga kaigsunan. Nag-ingon siya, "Well done, good and faithful servant. You have been faithful for few things. I will make you in charge of many things. Come and share your master's happiness." Nagmalipayon, mga kaigsunan. Ang amo o ang agalon, kauban sa iyang sulugoon, nga naipadubli niya ang 5 katalento sa bulawan. Mausab sa ikaduha, the same story, mga kaigsunan. Lipay, sadya kayo, aligri ang ilang reunion kay maayo manggigaayo. Ang balita nga nadawat sa usak ka agalon gikan sa iya nga mga sulugon. Pero ang ikatulo, mga kaigsunan, nag-ukon-ukon pagduol o iyang giingnan nga kabalogay ko nga maayo ka sa negosyo, boss. Mao manggani nga di ko gusto nga mawarot ang imong bahandi, kabtangan nga imong gipiyal kanako. Ako kining gikutkot sa yuta ug ako kining gitabunan ako ni para pag-abot nimo naarag gihapon. 1 talent of gold, mga kaigsunan. By the way, gitan-aw nako sa Bible commentary kung unsay buot pasabot aning pagkutkot sa yuta o pagtago sa talento nga sa bulawan nga iyang nadawat. Ang giingon sa Bible commentary, ang pagkutkot di ay, it means in pursuit of worldly happiness. Ang paglakag ni anang makalibutanon ng mga kalipay, kahilayan, mga kaigsunan. Mao di ay ang buot pasabot niya na. So unsa man ang reaksyon sa usa ka amo ngadto sa iyang sulugoon. Atong basahon, mga kaigsunan. Matthew 25:26-27. His master replied, "You wicked, lazy servant, ikaw daotan, pagkatapulan nga sulugoon. Kabalo ka nga ako kaning maayog yun sa negosyo. You know that I harvest where I have not sown and gather where I have not scattered seed. Okay? Well then, you should have put my money on deposit with the bankers so that when I return, I would have received it back with interest." Wala nagmalipayon ang agalon ngadto sa ikatulo nga sulugon, mga kaigsuunan. Kay palpak ang gihimo sa ikatulo nga sulugon. Iyang gikalot, gitaguan niya ang talento sa bulawan nga gihatag niya. He could have avoided the anger, the angst of the master towards him, mga kaigsuunan, kung iyang gihimo ang duha ka butang. Okay, ang una, kung iyang ginegosyo, pag negosyo, milambo,
malipay ang amo. Kung dili ka kabalo mo negosyo, unsa imong himuon? Kay not all people, mga kaigsunan, is suited for business. Nagi ubang tao nga, bisag unsa pag negosyo, murag dili man gyud hilig ang negosyo sa iyaha. Siya mahilig sa negosyo, pero ang negosyo dili mahilig sa iyaha. Permanente lugi. Now, nag-ingon siya kung dili ka maayo sa negosyo, unsang giingon sa amo? Sa versikulo 27. May pag-imong gideposito ang imong kwarta ngadto sa mga bankers. Kani nagahatag og kaaghat nako mga kaigsuonan pag-research kay naa naman day siguro banker kaniadto sa kapanahunan pa ni Ginoong Hesus. Ha? Nanay bangko, pero dili siguro susama aning atong bangko karon nga naa ang Bangko de Oro, Bank of Philippine Islands, Land Bank, unsa pa na diha uban mga kaigsuonan. Pero mauni ang iyang tambag kung ikaw dili mahibalo sa negosyo. Nga naman, nga muadto ka sa banker mga kaigsuonan. Akong gi-research ang kantidad nga gipiyal kanila. Okay? Ang usa ka talento sa Bulawan mga kaigsuonan is equivalent to 34.2 kilograms of gold. Bulawan kini atong hisgutan. Ha? Akong gi-research kagabi kung unsa ang presyo sa world market of 1 gram of gold. Pila mga kaigsuonan, 1 gram of gold is equivalent to $93.22 per gram of gold. Now, we are talking about 1 talent of gold. 1 talent of gold is equivalent to $3.2 million. I'm not talking about pesos, mga kaigsuonan. Kaya I'm talking about the world market. $3.2 million. Dako kana kaayo. Kay kanang 3.2 kung imo kini siyang suklian sa Philippine pesos. Okay? Dinhi para masabtan gid nato pag-ayo. Philippine pesos mga kaigsunan, ang equivalent sa Philippine pesos is 57.6 pesos per $1. So, di modo, kanang $3.2 million ang suklian na in Philippine pesos is 184 million. Imagine mga kaigsunan, gilubong lang ng 184 million. Kung ikaw amo, makasabot gid ko nga masuko gyud ang amo. Kay ngano, dako kayo nga kantidad, gilubong lang. Kung kana gipalit sa treasury bills kung di ka gusto malugi. Ha? Gipalit lang nimo sa treasury bills. Ang treasury bills karon 7.5% ang iyang yield, ang iyang interest mga kaigsunan. Which is equivalent to 13.8 million pesos kada tuig. 13.8 million pesos kada tuig. Kung imo ka nang i-divide into 12 months para masabtan nato kung tagpila kada bulan, it is equivalent to 1.2 million pesos. Kung ang imong sweldo is 40,000, 50,000 kada bulan, ang imong makuha kung imong gibutang sa bangko kanang 1 talent of gold, mukita kagyod og 1.2 million. Dako kana kaayo nga kantidad mga kaigsunan. Pero, unsa man ang iyang implication ni ana sa espirituhanon nato nga kinabuhi. Kay we are talking about financial aspect. Kay kani, bankers, financial man na siya nga language mga kaigsunan. Kung ato kining itandi diha sa espirituhanon nga aspect mga kaigsunan, they are the spiritual mentors nga atong makaplagan.
These spiritual mentors are the pastors, the elders, the teachers in the Sabbath school, the laymen who are knowledgeable, mga kaigsuonan, sa buhat sa Ginoo o sa mga pulong sa Diyos. Kay kita, dili man ta nagtuon sa theology, kinahanglan kita nga magtuon pag-ayo, pero ang pagtuon usahay, dili ka na siya dali nga musulod sa imong kasing-kasing. Busa man gani, kada pagtuon nato atong imbitaron ang balaang espiritu muabri sa atong hunahuna o kasing-kasing aron atong masabtan ang pulong sa Dios. Busa mga kaigsunan, ang giingon dinhi sa parable of the talents. There is no excuse for anybody, mga kaigsunan. There is no excuse for anybody na dili gyud ma-involve sa buhat sa Ginoo. Nganuman, ang manahibalo sa pulong sa Dios kinahanglan mo trabaho. Susama atong mga sulugoon nga nakadawat sa 5 o 2 ka talento sa bulawan ilang ginegosyo. Now, sa adtong parehas nato mga kaigsuunan, dili magikita theology, kinahanglan man kita og mutuon pagyugtarong unya mangutana ta, magbasa tas uban nga mga referensya aron atong mahibaluan. There is no excuse for us para dili ta motabang sa buhat sa Dios. Nganuman, bystanders are not allowed in the work in the fold of Jesus Christ. Kay gihimo niyang tanan aron kita makaparticipate sa buhat sa Dios. Kung wa mo kabalo, adto mo sa pastor, magpatudlo kamo. Na ang tigulang sa iglesia, magpatudlo kita. Kung kagusto ka makabalo sa pagtuon sa pagkanta, muapil ka sa choir. Tudluan ka, they are spiritual bankers. Okay? They are spiritual bankers. So, they are the one nga gitugyanan sa Ginoo sa pinasahi nga abilidad aron ilang mahatag mapahat sa uban parehas kanato nga walay hibang kaagan sa talento nga gusto nato i-develop sa atong kaugalingon aron atong magamit sa buhat sa Dios. Now, padayon ta. So, unsay nahitabo mga kaigsuonan tungod sa kasuko sa amo atong padayunon pagbasa sa Matthew 25:28 paingon sa 30. So naingon ang amo sa iyang uban nga sulugoon. So kuha ka ng talento sa bulawan nga gikan kaniya og ihatag ka na ngadto sa nagginansya na gani sa iyang talento kay ako siyang gipiyalan. O kaning tawhana ilabay didto sa gawas nga naa ang kangit-ngit, nga naa ang pagtiyabaw o pagkagot sa ngipon mga kaigsunan. There is a big lesson nga ato nga makatunan niini mga kaigsunan. Because the parable of the talent has a very sad ending story alang sa ikatulo nga sulugoon. Nga numan, kay kanimang phrase nga akong gilinyahan mga kaigsunan, ako gining i-emphasize where there will be weeping and gnashing of teeth. Dili ka na siya maayo nga senaryo. It gives us a very grim scenario. Kaya nga no, mga kaigsunan, na ay mga similar text nga atong makita sa Biblia nga nagadala with the same phrase where there will be weeping and gnashing of teeth or naay mga pagtiyabaw, paghilak o pagkagot sa ngipon. Atong basahon. Dinhi sa Matthew 13:42, and shall cast them into the furnace of fire. Og ako silang gilabay didto
sa hornohan, sa kalayo. Gisunog. And there will be wailing, pagtiyabaw o pagkagot sa ngipon. Mao kana ang nahitabo. Busa ako ni action og kabalaka kung mao kabagyapon. Atong basahon sa Luke 11:38. And there will be weeping and gnashing of teeth, mga kaigsunan. The same phrase. Unsa man ang nahitabo nila. Okay? When you shall see Abraham, Isaac, Jacob, and all the prophets in the kingdom of God, and you yourselves thrust out. Mga kaigsunan, the same ang kahinatnan sa usa ka tawo nga wala nagminatarong sa iyang pag-alagad sa iyang agalon. Kay ngano, wala siya nga isama ni adtong atong heroes, big people in faith, mga kaigsunan, susama ni Abraham, Isaac, Jacob, o uban pa nga propeta, nga tuad didto sa ginharian sa Ginoo. Unya, ikaw nga bulakbol, ikatulo nga sulugon, tuwa ka sa gawas. O ikaw nagtiyabaw, ikaw nagkagot sa imong ngipon. Busa mga kaigsuunan, it is a very, very sad kaayo nga ending sa istorya ng the parable of the talents. Pero ang akong pangutana, mga kaigsuunan, posible ba nga ang istorya ng parable of the talents lain o diferensya ang iyang ending, mahimo siyang malipayon ang iyang katapusan sa iyang istorya? Posible ba na, mga kaigsunan, nga walay pagtiyabaw, walay pagkagot sa ngipon? Atong basahon o atong tubagon. Mga kaigsuunan, ang Biblia nag-ingon, very possible. Kay ngano, dili tanan nga mga sulugoon nga nakadawat ni anang 1 talent of gold nga ilang gilubong gitaguan ang ilang nadawat. Kay naapoy sulugoon, mga kaigsuunan, nakadawat og 1 talent of gold. Og iya kining gigamit og nahimo kining maayo nga resulta. Kabalo ba ka kung kinsa kini nga sulugoon? Ang ngalan niya, mga kaigsuunan, si Bezalel. Si Bezalel, usa ka sulugoon ni Moses, gitugyanan kini siya sa usa ka talento sa bulawan. O kining usa ka talento sa bulawan, iya kining gihimo o iya kining napahimo sa usa ka maanyag nga 7 golden candlesticks, mga kaigsuunan. Atong basahon, Exodus 37:17. And he made, og iyang gihimo, kinsa maning hima, kaigsuunan, mao kini si Bezalel. Og si Bezalel iyang gihimo ang candlesticks of pure gold. Beaten work, kanang pagdukdok lang. Made he the candlestick. Ang iyang liog, the shaft, his branch, mga sanga, ang iyang mga bowls, iyang knobs, mga kaigsunan, o ang mga bulak ni ining candlesticks were of the same. Meaning, giduk-duk lang yun paghimo. Sa versikulo 24, of a talent of pure gold, isa ka talento sa bulawan, made he it and all the vessels thereof. Gihimo kana niya, mga kaigsuunan, pinaagi sa pagdukdok niini. Busa, mga kaigsuunan, unsa may buot pasabot ni aning beaten work. Beaten work is just one piece gikana siya. Kanang gidukdok lang ba? Kung if you are familiar with tinsmith o kanang manghimo ay bitag sundang, nga ilang pabagahon kayo na, nga ibutang nila ng puthaw, magbaga, magpula na lang guna siya. Dukduko na nila while it is hot and while it is red,
unya mapurma, unya pabugnawan, mga ibutang nila na tubig para mabugnaw, unya pagtanaw nila, pasunugo na po na nila, unya juk-juk na po, pabugnawon na sad. Mao ka nang gitawag the process of beaten work. Ang technical word ni ana, mga kaigsunan, is annealing. Okay? Pabugnaw, painit, duk-duk, pabugnaw, painit. Mauna, repeated process all over and over again. Unsa may meaning ni anang beaten works, mga kaigsunan? Na ay spiritual meaning ni ana. Nag-ingon si 1 Pedro 4:12, mga higala, ayaw kamo pagkatingala ni anang malakalayo, fiery order, nga pagsulay nga miabot sa inyong kinabuhi, kay kana pagsulay lamang. Kay naay usahay, strange ang imong gibati. Kanang strange mo kanang imong gibati nga murag uncomfortable ka. Oh, pero ayaw pagkatingala niya na. Alright, mo nang giingon ni Pedro, kung ikaw sumusunod na Kristo, imo ka nang mabati ng mga ingana nga mga paagi. Now, Jeremiah 23:29. Nag-ingon ang Ginoo, dili ba ang akong pulong susama sa usa kakalayo? Declares the Lord. Dili ba ang akong pulong susama sa usa ka martilyo nga muduktok o mubungkag ni anang mga malabato nga mga pieces. O, malabato nga kasing-kasing. Malabato nga huna-huna, mga kaigsunan. Mao ka na ang pulong sa Diyos. So, Bezalel, mga kaigsunan, took the fine gold that represents the faith and the love. He burned it, he annealed it, and beat it, and made it into a beautiful lampstand, mga kaigsunan. The making of a beautiful lampstand is subjected to a difficult burning process, beating process, cooling process, over and over again. That process would result, mga kaigsuunan, ang kahinatnan ni ana, ang katapusan ni anang proseso, usa ka maanyag nga 7 golden candlesticks. So, kung itandi ka na nato sa atong espirituhanon nga kinabuhi, kita muagi sa pagsulay na ay mga malakalayo nga mga pagsulay gumunhab miabot sa atong kinabuhi. Very uncomfortable kayo. But don't worry, because you will come out strong and better person, better Christian, mga kaigsunan. So now let's talk about the 7 golden candlesticks. Ang 7 golden candlesticks susama sa atong hulagway na ay duha ka mga branches on each side. Okay? So, 7 na kabuok, mga kaigsunan. Unya sa matagsanga ni ana, naa siya'y murag buhi nga simbolo sa pagpuso niya ni. Kana bitong nagflower siya, kay nagpuso man siya, mga kaigsunan. Na ay puso. Ha? I just imagine kung giunsa na paghimo in beaten work, kanang pagdukduk lang. Kay lisod mo na kayo, it was not made nga giputol-putol, nga gisumpay, dili. One piece gid kana, mga kaigsuunan. According to the Bible commentary, gidukduk gina siya pag-ayo, I don't know how long, pero with the intricate design, pagkalisod gid kana sigo kaayo, mga kaigsuunan, paghimo. Kay kana siya, nagpuso na siya, dili puso sa saging, kundi pamulak na siya og puso sa usa ka almon, which means regenerate life, regeneration, mabag-o nga kinabuhi. Mao kana ang meaning ni ana, mga kaigsuunan. Padayunon nato. Unsa man kataas
kining gitawag nga 7 golden candlesticks. Uy, the Bible is very clear nga God wants us to do it specifically according to His will. On the table of shewbread, naagi sukod nga gihatag ang Ginoo ngadto kang Moses, mausab sa golden altar of incense. Pero niining golden or 7 golden candlesticks, mga kaigsunan, walay sukod nga gihatag ang Ginoo ngadto kang Moses. So gipasagdan lang gyud si Bezalel ni ana. Kay ngano na ay implication, mga kaigsunan. Kay ngano it suggests, mga kaigsunan, kung unsa kataas nga imong ipakita ang kahayag sa kangit-ngit. Depende ra gina nimo. Busa ang Ginoo wala nag-require ni ana because He is respecting your freedom to choose to show your light in darkness or not. The Lord will not force you. The Lord cannot force us because He does not want any force followings sa iya, mga kaigsunan. So, God's ideal is the higher, the better. The highest you can is the best, mga kaigsunan. So that we can lift it high, as high as we can. Busa pangayuon nato sa balaang espiritu, aron atong maigawayway ang atong kahayag ngadto sa kangit-ngit, aron makahatag kinigiya sa mga tao nga nagtan-aw kanato. Now, ikaduha. At the end of its branch, mga kaigsunan, was a lamp shaped like almond, a hollow dish. It had a peg and fitted into a hole for oil. So, namura na siya kupa dito sa taas nga naapoy peg, mga kaigsunan, aron butangan kana siya sa lana kay lamparamang kana siya. Okay? Kanang oil, mga kaigsunan, is a symbol of the Holy Spirit. Simbolo ka na siya sa balaang espiritu. Now, ang ikatulo, ang pabilo, which are called wicks, are from used robes of the priest. Kanang mga daan o ginamit na nga mga bestida sa ato o sa mga saserdote o pare. Kabalo ka, mga kaigsuunan, nga ang bestida is always symbolized as the righteousness of Jesus Christ. Therefore, ang pabilo is ang iyang implication ana mao ang pagkamatarong ni Kristo. Unya, dapat po nato mahibaluan nga ang kalayo nga pagaidagkot niya na, dili ka na siya pagkadagkutan lamang sa bisang kinsa nga tao. Ang modagkot, mo trim sa iyang pabilo, magbutang sa oil ni ana, is the sole responsibility of the high priest, mga kaigsunan. High priest is Jesus Christ, mga kaigsunan. Unya, ang kalayo nga idagkot ni ana, dili ordinaryo nga kalayo. Dili nga magdala lang kag lighter niya. Imong isindi, dili. It comes from the holy fire. Asa man ang holy fire gikan, dito ka na sa altar of sacrifice. Kanang kalayo nga gisunog ni anang halad nga mananap, gikan ka na sa Ginoo. Imagine, og remember, atong i-refresh ang atong kaugalingon, nga sa diha nga gididikar kini ni Moses ang sanctuaryo dito sa kamingawan sa Ginoo. Gidawat sa Ginoo ang pagdidikar pinaagi sa kalayo gikan sa langit, milamoy ni adtong mananap nga gihalad didto sa altar of sacrifice. Morning and evening walay puas ang halad ni anang dapita. Busa kung ikaw modagkot sa imong insenso, modagkot sa lampara, which is the 7 golden candlesticks, modagkot ka dito sa
golden altar of incense. Gikan gyud sa holy fire, mga kaigsunan. Mao kana ang symbolism ni ana, mga kaigsunan. Therefore, ang formula sa kahayag is pabilo plus oil plus holy fire is equals to light. Which means, the wick which is pabilo, the righteousness of Jesus Christ, inubanan ka na siya sa balaang espiritu o the spark of the holy fire which imong nadawat gikan kang Hesukristo sa kapasayloan sa imong sala sa diha nga nahimamat nimo si Kristo nga mao ang nagpakamatay nimo. Imong mapakita ang kahayag sa imong kinabuhi, mga kaigsunan. Now, padayon ta. Nag-ingon si Kristo sa Matthew 5:14 to 15. You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp, put it under the bowl. Instead, they put it on its stand and gives light to everyone in the house. Ikaw, higala o ako, ang kahayag sa kalibutan. Ang pangutana, naa ba kita'y kahayag? Wala kita'y kahayag sa atong kaugalingon. Susama sa usa ka bulan nga naghulam lamang sa kahayag gikan sa adlaw. Gipabandal lamang niya ang kahayag. Mausab kana kita, mga kaigsunan. We only reflect the glory of God, which is the character of God in our lives, because we let Jesus Christ and the Holy Spirit lives in our heart. Busa kung naana ka nato ang kahayag, bag-o na ang atong kinabuhi. Nganong bag-o naman ang atong kinabuhi? Mga kaigsuunan, usahay kanang high blood ko, kanang dali ra ko muinit. Labi na mag-drive gani ko sa una, kanang makurat ko, kanang bitong singitan lang dahil ko dalit, masuko ko. Ha? Sa akong kasuko, akong apason. Pag-apas, akong yaw-yawan, abrihan ako akong kwan. Yaw-yawan o, kasabaan ako na. Pag masuko, mga kaigsuunan, I would confess this. Ako po silang tagaan o obscene nga finger na ako, mga kaigsuunan. It's not good. Ako ka nang kinabuhi kaniya ito. Dali ra ko masuko. Pero sa diha nga akong nadawat si Kristo, dili na nako na himuon. Kay nakita nako sa YouTube, dili gyud kayo na siya, mga kaigsoon, worth it kinay uban nga nagpinusila, nagsinumbagay, hantod nga dako kayo ang damage na hitabo na hinuon. Usahay, matintal ko kay tungod kay nasuko kay ko. Kay murag hapit ko na disgrasya. Abrihan ako, pero makahinumdum ko sa gugma sa Ginoo nga akong nadawat. Instead nga akong tagaan og dirty finger, ako na lang ingon, peace, peace. Or, hello, anak na lang, mga kaigsunan, iampo na lang nako, aron madaog na to ang atong kaluyahon. So we are just a vessel, mga kaigsunan, that showcase the character of Jesus Christ in our lives. But Jesus also, mga kaigsunan, is talking about not only that you are the light, but He's also talking about mga possibilities nga mapalong ang atong suga. Unsa man kana, mga kaigsunan. Tulo ka mga instances nga mapalong ang atong suga. Unsa man kana. Number 1, under the bowl, kung imong ibutang ang atong kahayag, ilalom sa usa ka bowl, or ilalom sa ato nga kaning katre, or atong ibutang atong sikreto nga dapit dili makita, mga kaigsunan, ang kahayag kay imo mang gisikreto ang imong kahayag. Now, atong sinsilyoon tagsa-tagsa. Matthew 5:15, neither do men light a candle and put it under a bushel. Mga kaigsunan, under the bushel, mapalong
ang imong suga. Kay not only you're taking out the oxygen inside the bushel, mga kaigsuunan, mapalong naturally. Pero mawala po ang iyang kahayag. Kaya ano, gitabunan man nimo. Unsa man kining bushel, akong gitanaw sa Bible commentary. Kining bushel, mo kini siyang karaang gantangan. A symbol of human material success. Kaysa diha nga mag-harvest sila sa ilang trigo, mag-harvest sila silang figs, ang ilang gantangan niya na mao ang bushel. Kung imong itago diya mga kaigsunan ang imong lampara, wa gyud kahayag nga mahitabo mga kaigsunan. Usahay tungod sa material success, mudawat lang kita og trabaho kay bag-o ta, nakapasar, nakagraduate, gusto ta nga mubalos atong ginikanan. O makasapi dayon na i-offer gwapo, lucrative, maayo og sweldo. Pero trabaho ta sa adlaw nga ipagpahulay. Di ba napalong ang atong suga? Because you're hiding your light under the bushel. Please don't do that mga kaigsuunan. Kay kana siya nga mga butang temporaryo, lumalabay lamang. Ikaduha, under the bed mga kaigsunan. And he said, Mark 4:21, and he said unto them, is a candle brought to be put under the bushel or under the bed? Mapalong yapon. Kay unsa man ay ang implication niya ng kanang katri. Katri is a symbol of laziness o unudnon nga katagbawan. Lust, mga kaigsuunan. Both laziness and lust, palong. Yun ang ato nga kahayag ni anak, mga kaigsuunan. That's why the Lord is inviting us to learn the ways of the ants in Proverbs 6:6-11. Kay kining mga alamigas, kugihan gyud kini kaayo sila mga kaigsunan. Proverbs 10:4-5, we become disgraceful also mga kaigsunan if we allow laziness and sleep during the harvest or work. Sige lang tagtulog, nanay harvest mga kaigsunan. Kung naka sa farm, ato na lang kutloon, ibaligya, makasapita, makapalita og atong mga gikinahanglanon. Pero imong gitulog-tulugan, ma-overripe ka na, dili na mabaligya. Ang imong kwarta na himo pang bato. Now, bed is also a symbol of lust, mga kaigsunan. Lust. 1 John 2:16 na ingon, kaya ang tanang butang nga iya sa kalibutan, ang unudnong kahidlaw, ang tanang gikaibgan sa mga mata o tanang gipasigarbo sa tao, dili kini iya sa amahan, kundi iya sa kalibutan. Certainly, mga kaigsunan, laziness and lust can put off the lights in our lampstand, mga kaigsunan. Now, ang ikatulo nga mapalong, mo kining gitawag nga sikrito nga mga dapit. Mo man gani na kanang mga bag-o nga na-assign sa dapit mga kaigsunan sa ilang trabaho, usahay maulaw sila nga magpaila-ila nga sila sumusunod ni Kristo. Hantod nga, imbitaron sila, ala, sige, mag-inom-inom ta, kasi uban-uban ra po dito, kay wa man siya nagpaila nga, dili ko pwede anang inom, kay makadaot na sa akong lawas, kay akong lawas templo sa Ginoo. Secret place. Shh! Ayaw ka na himoa. Mga kaigsuunan, usay secret place, mga dapit kay nagtuo ka, way nakakita nimo, imong himuon ang mga butang, makapalong yun ka na sa ato nga kahayag. So, mga kaigsuunan, asa man giday nato, ibutang ang ato nga kahayag, aron dili mapalong. Ang giingon sa Biblia, Luke 11:33, padayunon nato, but on the candlestick that they which come in may see the light. Dito sa lampara, aron ang tanan nga mulabay makakita yun sa kahayag. Unsa man day kining candlestick? The candlestick, my dear friends, is the church. Revelations 1:2.
the mystery of the 7 stars which thou sawest in my right hand, and the 7 golden candlesticks. The 7 stars are the angels and the 7 churches. And the 7 candlesticks which thou sawest are the 7 churches, mga kaigsuonan. That's the church. Some people think nga, pwede raman ko, dili na ko musimba. Di ko nagkinahanglan og simbahan. Kay ang kaluwasan individual. Tinuod, mga kaigsuonan. But that is not what the Lord wants you to do. Because the Lord wants you to put your light into the candlestick, which is the church. Example niya na, labi na dito sa Amerika, na usa ka membro sa iglesia nga nagmahay sa iyang pastor. Nahiubos kay siya. 2-3 ka bulan milabay, hantod 5 unom. Almost 1 year, nahibawan sa pastor, during the winter, nga ang iyang isa ka membro, wala na din nagsimba. So, gibisitahan sa pastor. Tugnaw kayo. Kusog kayo ang snow. Gipasulod siya. O, sulod, pastor. Ano sa may ato? Lingkod ang pastor. Wala siya gihimo. Tugnaw man kayo. They were sitting in the front of the fireplace para dili sila tugnawon. Walay gisulti ang pastor. Pipila ka mga takna milabay. Wa gyapon. Unsay gihimo sa pastor, mitindog siya gikan sa lingkuranan kay wa man pud mi sulti ang tao, ang membro. Unsay iyang gibati, ang pastor iyang gibungkag tong mga sunglo dito, giisa-isa niya bungkag. Nag-ingon ang tao, pastor, ayaw bungkag ka. Kay ang kalayo mamatay. Ha? Mawala, mamatay kita tungod sa katugnaw. Nagibalik sa pastor og ningon siya. Mao ka na ang leksyon, brother. We are not meant nga mag-inusara. We need to be together so that ang atong kahayag ibutang nato sa nagdilaab nga kahayag sa ato nga iglesia. Kung kita mahilig sa kanta, ibutang nato ang atong kanta. Kung kita ay pakantahon sa simbahan for special nga mga message and song, ayaw balibad. Kanta para sa buhat sa Diyos. Unbeknownst to you, nakapadasig ka sa uban. Kaya ikaw nahimong kahayag sa uban, mga kaigsunan. Kung ang Ginoo mag-iwag, the Lord illumines the candle of your soul, mga kaigsunan. He wants you and your spark of light and put it on the already shining light of the church, mga kaigsunan. And what is the meaning of that? Going back into the sanctuary message, mga kaigsunan. Sa diha nga dawaton sa usa ka saserdote ang imong halad nga mananap. Patyon ka na siya ug unya isalod sa usa ka saserdote ang dugo aron iya kining pagadad-on didto sa sulod sa balaang dapit. Nagtindog ang masalaypon, kilid ni anang altar of sacrifice, ug iyang gitanuran ang saserdote nga misulod. Didto, mga kaigsunan, sa balaan og dapit sa diha nga pag-abri niya sa belo which is the door of the sanctuary. Ang unang makita niya ang kahayag nga gikan diha sa sulod sa balaang dapit which is from the 7 golden candlesticks, mga kaigsuunan. From the brazen altar nga nagtindog ang masalaypon nga iyang gidawat ang kapasayloan sa iyang sala tungod sa iyang gihalad nga mananap, mga kaigsuunan. That was pointing to Jesus Christ, the ultimate Lamb of God that takes away the sin of this world. Makita niya dito sa sulod sa balaang dapit ang kahayag, ang intensyon sa Ginoo sa atong kinabuhi. Kay unsa man day ang intensyon sa Ginoo sa atong kinabuhi, mga kaigsuunan. Matthew 5:16 nagaingon, let your light so shine before men, mga kaigsuunan. Mao kana ang intensyon sa atong kinabuhi, sa atong Diyos nga si Jesucristo. Ang pangutana, unsay atong gihimo
sa gidagkot nga kalayo, sa pabilo sa ato nga kalagma kaigsunan ni Ginoong Hesus. Unsa atong gihimo? Do we allow the spark of the Calvary, mga kaigsunan, magahatag o kahayag kanato? Do we allow nga kanang pabilo sa pagkamatarong ni Kristo nga atong nadawat diha sa Kalbaryo sa krus, inubanan sa balang espiritu sa lana, mga kaigsunan, magahatag ka nagkalipay sa atong kasing-kasing. Paul reminded us in Romans 12:2, be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Kanang renewing, mga kaigsunan, is a sanctuary language which means regenerative. That is according to the Bible commentary. Your mind must be relighted morning and evening by the holy fire, which is the afterglow of the Calvary, mga kaigsunan. If we do this, mga kaigsunan, going back to the parable of the talents, our story of the parable of the talents would not end up a sad ending, but it would end up a success story because like Bezalel, ang talento nga gihatag ni Kristo kanato, mahimo ka na siyang maanyag nga golden candlestick in our lives because we illuminate, we lighted, we become the light in darkness, mga kaigsunan. That's why we better use the light that we have, mga kaigsunan. We keep on shining until Jesus comes. Mga kaigsunan, atong nadawat ang Calvary Spark. Kay ato mang nadawat si Kristo Jesus nga atong manluluwas. Kanang kahayag is from the holy fire. From the altar, mga kaigsunan, gihatag kanato tagsa-tagsa. Ato kanang gidawat pinaagi sa ato nga pagtuo. It is our decision if we continue to put on the light or to put off the light. And that light is the righteousness of Jesus Christ. We will continue to shine, mga kaigsunan, pinaagi sa tabang sa balaang espiritu. If you are a believer of Christ, mga kaigsunan, please continue to let your light shine before men by studying the words of God and exercising it so that people will see you, not the old self you were, but Christ is already in your life. If you are not a believer, mga kaigsunan, and if you are interested to study the Bible, please call the number that is flashing in your screen. Kay ngano na ay mutubag ni ana og magahatag kaninyo og pagtabang giya aron matagaan kag Bible study. Kung ikaw nakatan-aw sa Facebook, you can write your comments that you are interested to do Bible study. People from our department will contact you and make an appointment so that Bible study will start, mga kaigsunan. So, mao ni kini ang atong mensahe karong gabiuna, mga kaigsunan, the parable of the talents. Of one talent, mga kaigsunan. So, ayaw pakyasa, ugma sa buntag na ang atong finale nga mensahe. The seventh nga series of our sermon, which is entitled Journey Through the Sanctuary and Salvation. Maayong gabi kaniyong tanan,
Mayong adlaw ipapahulay kanyong tanan.